Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Hello po mga kaagapay, magandang gabi po muli dito sa Heartline Friday Night. Ito po ang inyong host si Kuya Pilo Laharca, Coach Pilo here. And I'm thankful that you are the ones who are with us tonight. Mga kaibigan, mga katoto, mga katropa, kamag-anak, kasosyo sa negosyo, kakudyapi at lahat-lahat pa. Mga K, okay? Kahit na magkakaaway dyan, ali kayo, join kayo para maganda ang ating usapan, maibsan ang ating mga damdamin at mabigyan ng tugon ang mga suliranin. Dito sa Heartline, kamusta po kayo mga kaagapay? Anong balita sa inyo? At syempre, ito pa rin ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company dito sa 702 DVAS AM Radio at kasapi po tayo sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Kamusta kayo dyan? Anong balita sa inyong gabi? At alam nyo ba na malapit nang matapos ang August dahil ngayon ay August 23 na. Nako, konti na lang, burn months na. At kung ano man ang mga pinaghahandaan nyo ngayon, I'm sure excited na rin tayo sa darating na burn months. So, hello sa lahat. And I've got a very, very special friend na narinig nyo na siya dito sa DCAS at siya ang aking kasama ngayon as counselor natin. Ang guest counselor natin na talagang super duper Wonder Woman. Talagang siya ang isa sa mga kasama natin. Nako, ang dami-dami nating mapapag-usapan ngayong gabi. Siyempre, i-introduce ko sa inyo ang aking very good friend, si Coach Corazon Macayayong Molina. Ate Kit Molina, hello! Good evening. Hello! Kit. Good evening! Good evening! Muli, it's a privilege. Nandito tayo uli. Yes. Para rin makatulong sa mga ating makikinig, mga listeners. Wow! Wonderful. Mm-hmm. Itong si Ate Kit is matagal ng counselor at kasama siya dati sa Papuri, di ba? Oo. Singer yan, si Ate Kit. Yan, singer. And at the same time, na naging itang... Songwriter. Yeah, songwriter din, oo. And coach counselor ang ating kapatid ito sa trauma tsaka sa mga relationships, ano, Ate Kit? Tama? Opo. Yan. Oo. Wow, I'm so happy Yes. that you're here with us again at marami ng mga fans tayo na nakikinig sa iyo. Baka gusto mo batiin ang ating mga kapatid na nakikinig sa iyo ngayon. Hi, Emeline. Naging yung tawag ko nga sa kanya. Naging ko yan. My mentee now, I told her, tawagin mo ko nanay ha. Although na siya. Yeah, it's a privilege kasi na, your journey with someone, di ba? Spiritual mentoring. Yeah. Anyway, hi Emeline, I know you're listening. As always, si Ate Lerma pa rin yung suki na nakikinig sa Heartline. By the way, yung friend ko na missionary, si Johnny Baltimore, married to Pastor Baltimore. Naka-assign sila sa Nueva Vizcaya, but they used to be missionary sa China. Ngayon nandito sila. Sino pa ba? Mga kaibigan kong I think yung mga nasa Canada, friend ko. Yes. I think the surgery. Oo. I think you know him. Dati kaming mga Grace Ambassadors, si Ronel Figueroa. Uy! Kuya Ronel! Kilala ko yan, mga Grace Ambassadors. Is very close friends ko yan. Ano pa kami ng mga students. Tapos and then my friend, rin din, mga GA to dati, si Ruel Santos, nasa Australia siya. Mga kapatid yan nila, Morel Santos, sila Mike Santos, yung mga Santoses na yun. They're really my batch. And very close to me, sila Esther, who's now also I think she's also in Australia.
Tapos, Oo. yung mga maraming mga Hi Vir Chorus, Virgilio Chorus, mga GA to nag-reunion kami dapat kasama ako, but 'di ba? At that time hinahanap namin ang kapatid ko. Ah, Hindi ako naka-join sila si Ver Panganiban. I really mm. appreciate ni very sila Ver Hi Dr. Dan Bonbon. Bihira na namin kayong marinig. Dan Bonbon used to be with GBC din, and doktor yan sa sa Palawan, sa Puerto Yeah. Princesa. And nabiyudo na, pero hi, Mm. nandito ako, hi, makinig ka ha, Dan. Uy, alam Ah, nyo, GBC is a very common thing between us, ate ha. Ate, GBC is Grace Bible Church, oo, right? And talagang very, very opo, historic para oo, sa akin and sa'yo. So, kasi, sige, batiin na rin nandun, natin. Yeah. hi, oo, tapos, yung iba pang mga tiga GA, of course, yung mga kaibigan sila, Stella Frias Motos, or sorry, baliktad, Stella Motos Frias, nasa na rin sa Canada siya. And mga galing din yan, Grace Ambassadors, tapos sila Carmen, Duarca, asawa ni Mm. Pastor mo. Anyway, sila Dave and Carmen Ramos din. Si Yeah. Carmen kasi is also with mga GA yan eh. Marami kami. Hi, Doctor, si Gilligan, Manalo. Di ko na siya Yes, Doc naririnig. Gilly, kamusta No? po? Oo. And also sila Sumuntina, ayan. Si George Sumuntina, ayan, may connection pa ako sa kanila sa Facebook. And then of course sila Jeffrey. Jeffrey is so endearing to me, Panela. Amen. He's like my younger brother, and si Jerry din yung kikoy niyang kuya. So funny. So, and also congratulations sa anak ni Jeffrey. Wow. Ano siya, parang governor, parang may position ngayon doon sa school eh. Ang galing. Oh, Dean's okay. Lister pa. Oo. And then, of course sila, Edison Co. Mm-mm. Mga Nogales. Ayan, hindi ko makalimutan yung mga yan. Kasi they were also under me, nung younger pa yung mga sila. Yung sa Yes. choir. Because I handled the choir din sa GBC when my, Oo. Ay, very after good, very good. Oo. I handled. So yun, masaya sila, sila, marami, Yes, mga yes. kalimutan. Ay, Ate Alam Juliet, niyo si na. Ate Ay, si Juliet. Ate Juliet. Yes, Ate Nandito pa Juliet siya. Calda. Andito siya. Oo, Yeah. sa Cavite pa, nandyan pa siya. Uy, alam, Ayan, pero, updated ah. Oo. ayan, syempre, no? Mm-mm. Connect kami. Tapos, of course, si Ate my Oo. first Sunday, my second siya actually. Naging Sunday school teacher ko, Ate Mm-mm. Aurea Felipe. Yan, Ma'am Yan Aurea, yun, sa kasama ano. yun. Kasi ang talagang unang kong mentors, oo. Mm-mm. Ang una ko pa talagang Bible study kasi mentor ko noon was Kuya Romy Pisanya. Siya yung aking Ah, first si music. Romy. He Oh. was my first music director, and he was the one, pero wala na, of course, he passed away. He was the one who encouraged me to sing solo. Nung narinig niya ako, nanginginig pa nga ang tuhod ko noon, hindi ko makakalimutan yun. Ikaw, kumanta kayo, na-encourage ako, and then after him, si Florence, became my best Mm-mm. friend, my music mentor. So, panay solo, na-develop naman ako sa ganun, and I love our musical plays. Doon ako na-expose sa Church Music Ministers Association, founded by Florence ko. Yeah, nasa stage yan sila. Saka sila, Danico just celebrated his 76th birthday na pala noon, ni Pastor Danico, yung asawa ni Florence. Pero I Mm-mm. call him Je, like Okay. cousin. Oo, Yeah. cousin. Kasi my Mm-mm. great grandmother was Iringko. Iringko, which is actually may daw yan eh. The ko is Chinese din. Anyway. So, ayun, ang mga friends Madami ko ka rin, mga talagang mga kapatid, friends, ano? Ang dami-dami yan, natin. GA pa lang yan. Yung yung the church that I serve, yung Teka, house church na may eh. mga magtatanong pa ate. Sa Ermito Christian Fellowship dati, I Yes, helped yes. serve, and I developed, of course, the choir. Ako yung choir Oo, oo. conductor nila. But it was my care group. I look Very at my good. choir as my care group. So we're very close, kaya sabi ko mag-reunion sana kami. Namimiss ko na rin sila. So yan yung mga, Mm-mm. sila Lulut, Mm. sila Dr. June Galvez, Yeah. All right. sila Myron Del Mundo, yan, Mm. sila Albert Alday and Portia. Yan, yung marami talaga. And my Mm. sisters, of course. Tama na yun. Basta alam nila, mga kapatid ko, nakikinig kayo ha. Ha? Ayun, and, sino pa ba? Ah, Yan.
Hi, Ames. Hi, Hi, Kuya Jane. Ames, Pastor Ames, Ate Jane. Mm, Si Ate Kit Molina pala ay isa sa mga pioneers ng Door of Hope Counseling Center oo, sa Makati. That's why, oo, yan, mga kabarkada niya si Doc Ames, si Ma'am Jane, oo, oo. sila, sino pa ba na, Sino pa ano, ba? marami sila eh. Si Oo. Ate Macy ba? Ando ba? Si Ate Macy. Anyway, hindi ko sila kilala dati. Anyway, hindi, Oo, wala na, kami yung mga una kasi sila, Sir Kong dati, yan, kami, oo. yan, sila, Alex Ponce passed away na. Ang tawag ko doon si Dada. My Dada, Alex Yeah. Ponce. Anyway, so yun, marami pa. Mm. Ang O, mga sige. kapatid ko, tama na, haba natin, walo tayo eh. You know me. And then my friends from oy, kamusta din yung sa DCXI, di ba? Diyan sa Coronadal, Ayan. FEBC, DCXI, FEBC, yan sila yes. Oo, Yan. kasi minsan from time to time, they guest me there also. Kumusta Oo. kayo dyan, Dira? Kayong mga dyan. Oo. And then Mm. mga ano rin natin, sila Pastora Flor here, Aristotle, she was the first na naging close ko dito nung na kami bago dito. But Mm. kami, magkakilala na kami sa ATS pa nung sa isang class to. Yes. Yon sila Pastora Flor. Ang dami ko mga pastora din mga kakilala. Hi, Tess Abiva, who's now in Baguio. Magpagaling ka. Oo. Galing ng anak noon. Congratulations. Fisay. Nasa Philippine Mm. Science Baguio yung kanyang anak. Oh, brilliant, brilliant. Wow, thank you very Anyways, much doon and sa then yung mga pa, saka ano rin, ah, mm. let's welcome our mga athletes. Mga athletes Ayan. natin. Congratulations to all of you sa Congratulations mga lahat ng mga Philippine athletes right here. At nagsiuwi na yata sila. Thank you very much for bringing oh, in gold. All gold, 22 silver, sila bronze, all in and all. lahat na nag-compete. Thank you for bringing good names to us. Ano? Thank you very much. Nako, Mm-mm. marami tayong mga babatiin Oo. pero mamaya na dahil gusto kong bigyan na ng daan itong ating mga questions. Ano? Ate Kit, are you ready? Mm-mm. Here we Yeah, go. sige. Sige, here we go. Ito ang ating listener at ang una nating tanong ay ganito tungkol sa abuse ito, no? Ah, oh, Mm. daan tayo. Alright, ito tanong niya. Paano kung yung asawang lalaki laging inaabuso ang kabaitan at pagiging Kristiyano ng kanyang asawa? Dahil alam na laging magpapatawad kaya paulit-ulit din ang pananakit. Applicable pa po ba dito ang nais Mm-mm. ng Panginoon na huwag maghiwalay ang mag-asawa? Oh, teka, bakit hiwalay ka agad ang Mm. naisip? Hmm. Kasi, alam mo, Ate Kit, Ganit. nung Mm. nagwo-work ako sa korte, meron namang Mm. merong mga You did? Anong ginawa mo sa korte? ano ako doon, court annex mediator. Ako yung nagre-reconcile ng mga, Ah. oo. Nagre-reconcile ako ng mga tao kapag merong amicable settlement na pwedeng gawin. Ako yung nagagawa noon. Yun yung Oh. ginagawa ko doon sa court. Pero napansin ko na hindi naman agad-agad hiwalay ang sinasabi ng korte pagka ganito sitwasyon. Pero Mm. merong pataw na parusa doon sa gumawa ng abuso. Ibig sabihin, kung ano yung mali, Batas. Saka yung may batas tayo nasa kasi. batas tayo. Hindi Mm. sinisira yung marriage. Pero yung sa batas, Mm. merong tawag ditong kaukulang parusa doon sa mga Tama. abuso. So, tingnan Mm. natin to. Ano pa yung biblical perspective? Ate Kit, go ahead. Share with us. Itong natutunan ko sa Understanding Dynamics Abuse sa kursong kinuha ko kay professor, she's a social worker, Mm-mm. may masteral. Ang galing to si Leslie Vernick. Anyway, ang ganda ng biblical principles na I would like to, to share Mm-mm. sa ato, lalo ito sa mga naabusong mga partner, no? Domestic violence yan eh. Mm-mm. Okay? Ito ay para ma-empower din natin itong mga ma-empower natin itong mga abuse Biktima, mga nabibiktima. biktima. Oo, empower natin sila on how to respond to the evil of domestic violence with good. Yes. With good, take note. Pero may meron tayong mga biblical principles. Number one is mahalaga na mabuting maprotektahan nila sarili nila laban diyan sa mga violent na mga Tandaan nyo, meron tayong story, remember si David? Si King David, 'di ba? Tumakbo siya naging marahas sa kanya si King Saul. So, kailangan siyang tumakas. Oo. Ganon din si Joseph, remember?
si Joseph, binalaan ng ang angel na tumakbo na patung Egypt. Yes. Kasama na si Jesus dahil si Herodes talagang tinatangka niya patayin siya. Oo. Remember din si Paul, si Pablo, Mm. tumakas siya mula sa mga taong nagbabalak na batuhin siya. So dapat nating tulungan ang mga tao na maging ligtas at manatiling ligtas tulad nito, mga inaabuso, no? Mm. Sa mga mapang-abusong relasyon. Hindi lamang mabuti ito para sa kanya, hindi para din kung may mga anak pa yun, no? Affected yung mga Oo. yon. So, mabuti rin ito para rin sa kanya mapang-abusong kapareha, yung partner niya, no? Mm. Kung wala siyang halimbawang karanasan paano paggawa ng safety plan, isa ito sa mga ginagawa ko pag yung it's a marital abuse, Mm. no? So may safety plan, meron isang envelope ko nga binibigay yung ganito ang gagawin. And then madalas din kasi ang mga Mm. kapag iniwan natin ang babae, no? Lalo siyang at risk Oo. na nanganganib ang kanyang ano rin kapag So, iniwan natin siya sa kanyang mm. mapang-abusong kapareho. So So, kailangang mag-refer, mm. magkonsulta ang sa mga may kaalaman sa areang ito. so, question. Ang Yes, sir. biblical perspective ba ay sasabihin maghiwalay na yan? Kasi ano pa natin yan i-assess muna yan ng mabuti. No? Mm. I-assess ng mabuti. However, kung ito ay sunod-sunurin na natin yung principles, hindi tayo basta-bastang Sa kailangan, Pilipinas, walang hiwalay. Yun, definitely. Pero oo, merong legal separation for safety reasons. oo. Pinagtutukod ang lugar para lang... May protocol kasi yan Kung halimbawa talagang makikita mo na bugbog, na yung babae, may mga signs. Number one is, takbo siya sa medical practitioner, doctor, kailangan mag-issue ng certificate, and then pupunta siya sa barangay. Mm. Kailangan niya ng protection order. Para Mm. mabigyan din ng hindi pa separation per se na yan, no? Kung Oo. hindi siya makakalapit doon sa babae. So, merong protection order yan. Kasi pag once lumapit siya, yung sa babae, mag-elevate na ngayon yan sa police Mm. authority. Ay, dadakpin na siya ron. So, kailangan kasi natin yan to protect, no? Kailangan protektahan natin yung taong sinasaktan. So, kailangan i-expose natin yung nang-aabuso, yung abuser. Kasi kung papanay na lang ganito, ang lihim, mapanganib yun if you keep it secret Oo. Lalo kung sa loob na ng tahanan mismo yan. Kawawa yung mga bata na witness ng ganun. Ang Kaya lang, pagdadala, so does it mean, kasi itong ating listener, sinasabi, applicable pa po ba ang nais sa Panginoon na huwag maghiwalay? Parang yun yung question niya, bakit parang ang pakiramdam ko mukhang gusto tignan mo na. magpaghiwalay. Okay. Pero wala namang hiwalay do sa Actually, kung talagang may mga kasi, may mga degree, severity, kung mamamatay na yung babae sa ginagawang pananakit. Actually, dun sa, may evaluate naman talaga ng judge. Yung ibig sabihin ng, just to make it clear, pagka pinaghiwalay ng judge dito sa Pilipinas, kasi sinabi ng judge na legally separated, walang divorce, hindi divorce yun, hindi divorce. Ang tawag doon ay legal separation para lang may safe. Magbubukod lang ng lugar pero magkaasawa pa rin sila. Hindi sila magkakasama sa isang bubong. Sila ay magiging hiwalay. Ngayon, yung mga technique, okay. Pero pakinggan natin itong mga biblical principles muna. Go ahead. Actually, they can read yun sa Proverbs. Yung pag in-expose natin itong na kailangan kasing huwag tayong tumahimik, no? Kailangan ilantad sa liwanag ang kadiliman. Yun lang ang paraan para makakuha ng tulong para sa parehong pareho, no? Yung biktima at saka yung abuser. Kasi kung ikaw ay nagtatrabaho, ganito yan malalaman mo yan. If you're working with a couple, malalaman mo talaga yung babae. Pansinin mo yung babae kung nasa abusive situation siya. Makikita mo palagi nagpapasakop sa kanyang asawa. Sa tuwing tatanungin siya, palaging titingin sa kanyang asawa. Bago sumagot. Tapos, nandyan din yung sinisisi niya sarili niya. Kanilang pag nag-aaway sila, so biniblame niya sarili niya. Kakausapin sila. Ang gagawin dyan, pag nakita mong ganyan, kailangan silang, lalo if you pastors are listening now, ihiwalay nyo sila kausapin. No? Kasi nga, tumitingin siya kailangan ng
kumpas ng asawa o kaya titingnan siya para sumagot, ano yung tamang sagot. So nakakalungkot, no? Yan. So we have actually biblical verses on that, no? We have Proverbs 29:1. Let me read some of Mm. that. Oh, meron naman yan eh. Teka, sinulat ko rin to dito. Mm. Kasi Proverbs mahalaga po 29:1. na, mahalaga po kasi na basahin nyo rin yung paano. Siguro papadala ko na lang kay ano. Kung merong gusto magtanong, kung Oo. gusto niyo magtanong, mag-message kayo sa akin. I can share to you the biblical guidelines. Sabi niya doon sa Proverbs 29:1, whoever remains stiff-necked after being rebuked will suddenly be destroyed without remedy. Siguro sa Tagalog, ang sino man na matigas ang ulo o matigas ang kanyang paninindigan, kahit sa ang dami-dami ng pagtulig sa siya ay biglang babagsak na lamang nang walang Oo nga. remedyo, Oo. walang So Proverbs, ano yan, Kawikaan 29:1 eh. Ganito yun. In English, sa English, sabi, if you get more stubborn every time you're corrected, one day you will be crushed and never recover. Sabi sa English, no? NIV. Sa ano naman, Tagalog, mabuting balita, ang taong ayaw magbago ni hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Totoo. Parang siya na mismo ang nag-i-invite ng destruction sa sarili niya, disaster. Ngayon, meron din tayong... Actually, maganda yung konsepto mo na kailangan mailantad talaga yung mali. Kasi yung komunidad ay dapat mag-participate sa pagtatama ng mga tao at pag-aayos ng problema. So, aanin mo yung nakalantad naman ganyan, wala naman nakikialam kahit na nakikita. Totoo. Parang wala rin. So, anong klaseng komunidad tayo kung hindi natin maitaguyod kung ano yung mabuti para sa ating kapwa? Halimbawa, yung kapitbahay gusto magsumbong. Nakita niya, pwede namang poprotektahan ka na rin naman ng batas. Kung hindi mo then you can be an anonymous tawagin niyo yung barangay or papuntahin doon. So yun. Ito yun nakasaan yan nasa Efeso, 'di ba? 5:11. Have nothing to do with fruitless deeds of darkness, but rather expose them. So, huwag kayong makabahagi sa gawaing kadiliman na walang binubungang mabuti, sa halip ibunyag nyo ang mga iyon. So, meron po tayong mga biblical principles, sa mga even verses to support that. Ngayon, ito naman ang ating kung halimbawa naman, isa sa inyo na ay nahulog sa pagkakasala, halimbawa, tayo dapat, papatnubayan tayo ng Espiritu upang matuwid tayo. Subalit, gawin nyo yun ng mahinahon. Mag-ingat kayo, baka kayo naman matukso. Di ba? If someone is caught in sin, you who live by the Spirit, dapat yun, again, ang goal kasi ng discipline sa mga, even sa churches, is always restoration. It's restoration to the other person. Dapat na-recover pareho. Kasi ang nangyayari sa atin, pag may kasalanan ng isang kapatiran, o natin instead of, restoring the person, we have to, parang tawag nito, lalo natin siya dinidikdik no? Lalo natin siyang inaano na as if parang wala na siyang hope. Pero sa mga I'm telling you, kung ito ay may problema, halimbawa yung abusive na partner, malalim na talaga yung kanyang kailangan talaga munang i-separate siya dun sa sa kanyang may bahay. Usually naman kasi babae yung nasasaktan no? So itong lalaki, kailangan ihiwalay siya at bigyan din yun ng counseling. Kailangan yun kasi kailangan talaga kasi nga paano yun? Paano mo itutukuyin yung saan nanggagaling yung kanyang sa likod ng kanyang galit? Bakit naman ipoproject niya yung doon sa asawa niya na mahina, no? Siya pa yung sasaktan at saka kawawa yun. Nakikita ng mga bata kapag yan walang nag-intervene. Yung mga bata, lalo pag lalaking bata, sabi niya, yung anger ng lalaking bata, you can easily attribute that to the father, yung same-sex na parent. Usually kasi ang lalaki is aggressive. Angry. So, nakukuha doon sa tatay. So, ma-adapt nila yun na parang okay lang palang maging ganito. And then, eventually, kailangan talaga may intervention, even sa mga bata, alam nyo. Kaya ang hirap din pala ng trabaho ng mga social workers. There's may kakulangan din sa... Kaya, kawawa din sila yung trabaho nila kasi... Na-appreciate ko yung sinabi mo, Ate Kit, na
Na-appreciate ko yung sinabi mo, Atiket, na Mm. ito yung biblical principles at meron talagang magagandang mainam na mensahe ang salita ng Diyos sa atin. And I'm thankful Mm. na na-remind tayo tungkol doon. Totoo. So, I guess ang tamang Oo nga. Pero yun din ang gusto. Mm. Mhm. Go ahead, go ahead. Tama ka. Okay? Basta ilantad natin yan, ha? Ilalantad natin, huwag kayong matakot. May Para makorek. panghahawakan naman tayo, ano, if you are true. Mm. Oh. Yun Ilantad yun. sa komunidad na Makorek po yung ano, sumusuporta. yung ganun. Oo. Dapat Mm-mm. ilantad sa Tama. komunidad na Ngayon, sumusuporta sa pakabutihan. Dahil kasi, kung ilalantad lang, edi oo, chismis lang ang oo, nangyari sa atin. Tayo, ganun eh. Pagka nilantad, chinismis, kinalat sa buong bansa, wala naman nang mga nangyari, marites. hindi na Oo nga na-resolve. eh. Oo, So, naka-Facebook na lahat. Ay, nako. yun pa. Alam mo yun nung problema sa social media. Alam mo yung nakakalungkot dito, kapag a person is ano, the one in Mm-mm. question or Oo. siya yung ano, sentro ng mga controversy, siya Oo. yung siya yung nagkasala. Alam Oo. mo, ang nakakalungkot dito, no? Okay, we have to speak the truth in love. Yeah. Pero ganito yan, sasabihin natin na may pagmamahal at dapat may love. Oo. Kapag may nagkasala ng mabigat laban sa atin at ayaw makinig, meron tayong ano, mabuti rin namin, di ba sinabi yan? Dalhin natin sa authority, church Huwag nating authority or other ipahiya. authorities. Huwag Oo. ipapahiya yung tao. Mm-mm. Kasi, Para may additional support. So we go to them authorities. Kunwari, kung pareho kayong mananampalataya, then you go to the church. Pero hindi, ito, I'm not for public confession. I'm not for that. Sorry. Yung mm-mm. iba, ilalantad pang ganon. I'm not for that. Oo nga Hindi pwedeng. Hindi yun. I'm not for Kumbaga, that. lalo mong ibinabaon sa kahihiyan yung tao, imbis na mabago Mm. yung tao, imbis na magkaroon ng kagustuhang Mm. maging mabuti, nagtatanim ng sama ng loob sa lahat ng mga nagpahiya sa kanya. Hindi maganda. Pangit. Parang may nangyari sa church that I've served. I was one of the sa elders, no, mga ano, merong nagsumbong ng yun na nangyari. So we convened and then pinag-discuss namin. Tapos just among us na lang doon siya mag-confess, Mm-mm. no, sa mga leaders. Pero para dalhin pa yun sa ano, I don't think so. And then naghanap ako ng paraan para may makausap siyang professional, no, sa kanyang issue. Oo. Okay, kapag mabigat, so ano natin yan, dadalhin natin ito sa simbahan o sa mga otoridad para magkaroon ng karagdagang suporta. Ngayon, ang pag-ibig, sabi ng Biblia, hindi simpleng pagtalikod, pagtanggap, ang hindi tamang pagtrato. Kasi itong pag-ibig na sinasabi ito, this is love in action. Love Na na nakatuon. nakakapag-recover. Dapat nakakapagpabago. And yes, for the interest din nung minamahal na tao, kahit na ito ay Oo. mahirap, kailangan ng sakripisyo. Pag-ibig So, hindi huwag lang sa silang, isang tao Dapat pareho kayo. yes. Oo, pero sabi ko, para kasing madaling sabihin, no? Parang pag talaga nandyan na, gaya ng ganito, no? A case in point. This is totoo itong nangyari. She's an incest survivor. So we kept them. Mm. We kept them in the house ng relative. Ako Ganito. kasi... Ganito. Mhm. Tatalakayan natin yung incest survivor on another time, ano? Pero this time, Okay. ibigyan ko muna ng way itong next question natin, okay? Sige. Eto. Yung youngest daughter ko ay nasa mid-30s na at single pa rin. Habang yung iba kong kids, lahat ay may pamilya na. Nag-aalala ako sa kanya dahil sa pressure niya sa pag-aasawa kung sino-sino ang idinedate. Dahil sabi niya, napag-iwanan na siya. Sinabihan ko siya dati, pero ang tuwira niya, ilang taon na siya, wala pa din siyang asawa. Pero paano ko po ba siya matutulungan na mapaglabanan ng emosyon niya? Okay. Yung walang asawa, yung mga kaagapay natin dyan, naghahanap ng jowa. Alam mo yung pressure, grabe ang pressure ng couples world ng Oo. mga single. I was single for a long time. Hindi naman ako nag-marry ng mayang. May nagdi-date din. May mga dates. Pero, for a long time. Pero, grabe yung pressure. Ito nanay yung na-pressure, hindi yung anak. Oo nga. Na-pressure din, yeah. Hindi, na-pressure actually siya. Kung sino-sino nang dinidate niya Kasi nga yung pressure na kailangan siya magkaroon ng kasi tayo ganito ang pananaw natin pagdating sa Sabi, ganito nga sabi nila, pag single ka, sabi nila, parang kulang, di ba? Okay lang ka mag-aasawa o magkaka-boyfriend, o di nagka-boyfriend. Pag nagka-boyfriend, Siguro, okay lang ka mag-aasawa.
Siguro etiquette para Awa. O, mas diba? Pag siguro etiquette nag-asawa. para mas madali para sa ating listener. Mm, Paano mm. ba mapapadali ang pagdedesisyon na kung sino ang Nang? kasalan? Paano ba magiging easier ang decision making niya? Kasi sigurado papalit-palit to dahil hindi ma-sure kung sino. Paano ba malaman ng madaling paraan Di. kung sino ang dapat kasalan? Alam mo kasi maraming mga tanong dyan eh. Kailangan bang the guy must be financially, stable? Hindi naman yun ang Pagkaunan? sagot eh. Hindi ka, lagi bang ganun yon na laging ganun? I think, ang tanong dyan is kasi sino eh? Oo. Tinatanong eh. Ang tanong dapat dyan is this guy responsible enough to provide for the family? To provide for his family, pero regardless kung siya ay mas malaki ang sweldo or not malaking sweldo, kasi uso na naman ngayon is, tulungan na eh. Oo. Ngayon ang pressure na to, may joke nga dyan eh. Ano? Di sabihin mo, lagpas ka na sa kalendaryo. Hindi, sabihin mo na lang ganito. Nasa thermometer pa po ako. O, yung mga joke. Anyway, kasi Anyway, yung concern ng ating listener, mm-mm. na concern siya sa kanyang anak dahil nagmamadali na yata, hindi pa mangyari yung dapat mangyari sa Hindi, gusto. alam mo, ang gusto kong ay, kung ako anuhin, sana meron siya mga mentors sa church, no? Who Na, can talk to her. Kasi mm, ganito yan eh, parang hindi lang pressure to, there could be some ano rin eh, baka yung sa who am I? Yung mm, self-worth niya, yung self-esteem niya. So kasi tayong mga single, pag nape-pressure that time, yung mga singles, pag nape-pressure na, in order for them to be complete, to make themselves feel complete, they have to mm. rush into a relationship. Ay, So akala wag nila kayo yun yung mag-rush. oo, akala nila yun ang sagot na kailangan magkaano kasi nape-pressure sila eh. Wag O, madali. mag-asawa ka na kasi. Oo, kasi nag-asawa. Ngayon, ganito lang yan eh. This is one thing na, ito na lang siguro, I'd like to share this. Ito yung Mm, si Paige Bainton Brown. Meron siyang article on Singled Out by God for Good. She's a mm, Presbyterian pastor. Niya, tatagalugin ko na lang sinabi niya tungkol accepting singleness. Sabi niya, ang pagtanggap sa pagiging single, maging pansamantala o permanente, mm, ay hindi nakabatay sa mga haka-haka tungkol sa masagot na hindi pa binibigay ng Diyos sa ating mga tanong, kundi sa pagdiriwang ng buhay na binigay niya. Hindi mm, ako single dahil sa ako'y masyadong spiritual na hindi karapat-dapat mag-asawa o dahil masyado akong spiritual na mature kaya hindi ko kailangan ng asawa. Ako ay single dahil napakabuti ng Diyos sa akin. oh, Dahil ito ang pinakamainam na plano niya para sa akin. This oo, is ito ay mayroong mas mabuti para sa akin ngayon, yung present state niya as a single person. Siguro ngayon, I don't know if she can, na para sa ngayon kasi kaysa pagiging single, yung state niya. mm. So, So ibig parang sabihin, katanggap-tanggap naman ang magiging single. yes. Hindi dapat Oo. gawing worrisome o hindi kailangan gawing Mm-mm. pagkabalisa ang pagkakaroon ng Mm-mm. pagiging May single. mga stigma kasi pag single ka, you're Oo. not worthy, you're worthless. Yun na nga, it goes back to your Oh. self-worth. Pero And then also, hindi naman ibig sabihin na banal ka kapag single ka. Hindi naman. hindi Hindi naman no, gano'n kaya na nga parang binanggit kapag dito, no? mawawala ang kabanalan kapag nagkaroon ng asawa. Hindi naman yata tama yun. Ayun. Ay, iba namang pananaw na yan. Oo. Oo, gaya ang sinabi nung sa Psalm 23, di ba? Sabi nung psalmist, Oo. I shall not want I shall not because no good thing will God withhold from me. Ang ganda nun eh, no? Ang ganda The nun. Lord So is yun my yung shepherd. Ayan. yes, the Lord. Sa ulo ko yan. It's my Mm. first, na. Anyways, yung nga yan, no good thing God will withhold, from me. Tapos, yun ang sinasabi ko lang dito sa mga kababaihan na single. Okay, hayaan nyo tong mga taong ito lang one thing I can tell you, no? Kasi we live in a culture where we are sensitive to what other people will say or think, Oo. no? Ngayon, ang ahin natin ngayon dito, that's why I use cognitive behavior therapy sa mga clients ko eh. You have to dispute yung ganong belief na if you dispute that, kasi if not, kasi it will affect your feelings. So, oo nga, I'm incomplete. Ay, kulang ako. Kailangan ko na mag-asawa. Ayan tuloy, na-pressure ka, you'll be pulled to do things na hindi dapat. So, Mm-mm. ito yung sasabihin mo ngayon is, am I really, not worthy? Am I really not complete if I know? But I am a child of God and I I'm am loved a by child of God. God.
Mm. And I am loved by God with a love that will never end. Mm. No? Yun din, sabihin siguro din dun sa ano, siguro yung nanay, baka sakaling, dapat may mga ano tayo mga teaching seminars, training sa churches on singleness. And then parents also should join that, yung mga parents sa Yes. mga single. Oh. Para hindi sila nape-pressure. So, hayaan nyo, alam nyo, sino man yung, ito yung mid-30s na, Oo. alam mo, hindi ka naman nag-iisa. Yung mga Marami pa 30s, rin. yung mga 30s malapit na Oo. mag-40, ayan. Hindi naman ikaw, ano naman yun, sabi ko, kung lumagpas ka na, yun nga sabi ko, nasa thermometer pa naman kayo. So, ito yung yung enjoy life. Enjoy life. Enjoy niyo Oo. po yung life niyo. Develop yourself habang wala pa si Mr. Prince Charming niyo. Develop niyo po yung sarili niyo kasi Mm. dapat hindi nakadepende ang kahulugan natin, our self-worth, doon sa Mm. partner natin. Yes. Nakakalimutan kasi, di ba, Oo. we're forgetting that men are also as wounded as we are. So if you run to them for self-worth, walang mangyayari. Pare-pareho tayong wounded eh. Oo, So eh. sila rin, Oo. kailangan din nilang mag-develop ng sarili nilang worth, no? So Mm. habang naghihintayin Talaga. kayo, well, walang perfect, but I must tell you that it's worth waiting. It's It's worth worth waiting waiting for the for. right Ako, person. The yan right yung mga bagay person. na dapat talagang inaantay dahil espesyal yan. Mm-mm. Hindi yan basta-basta Mm-mm. minamadali. Yan yung mga bagay na aantayin mo na mabuti ayon sa Panginoon. Pero kung ikaw Oo. ay hindi makapag-antay, nako, kailangan natin Ayun na. ng konting break dyan. Kaya bago tayo magpatuloy, break muna tayo. At antayin nyo. Magaganda pang sagot dyan. Dito sa pagbabalik ng Heartline. Don't go away. We'll be right back. Please stay tuned. Heartline.
Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga tagapakinig namin, mga kaagapay. Thank you for being here with us. At tuloy-tuloy tayo ngayon dito sa Heartline. At syempre pa, gusto kong batiin ang ating mga listeners, sila Marilu Dumasig, Alisa Cabangon, Diony Gonzalez, Mars Guevara, si Juliet Natalicio, Emily Evacuado, Pe Sevilla, Elisa Santos, Sonic Aviles, Pea Lintag, Andre Manjares, Gary Tansuico, Jesse De Dios, Jonifacio Basada, Aaron Gacho, Helen Grace Tiempo, Tess Bagtas Dehan, Luis Alfiler, Ferdinand Garcia, Ronnie Plata, Salome Bulalay, Epifanio Salvador, Nestor Arellano, Mario Basco, Mary Beth Yeta, Maricar Loriaga, Fernando Mamaril, Jessery Laisico, RB Ramos, Teresa de la Cruz, Marilu Lokay, Lou Palisok, Celia Almario, Amalia Corpus, Samuel Ganado, Elizabeth Lopez, Marites Cortez, Amy Ricafort, Nerissa Bahalya, Emily Sumabong. Naku, ang dami nating mga greetings talaga. Ang dami nating mga listeners. Si Alisa Cabangon, yan, mga kapatid na, mga Axonic Aviles, thank you very much for listening. Juliet Natalicio, ayan, thank you very much. Ayan. Thank you for being with us at patuloy pa rin tayo na nakikinig dito sa Heartline Friday Night dito sa 702 DZAS Radio TV at napapakinggan sa radyo at nakikita din sa Facebook. Kaya ang kasama kong si Coach Corazon Kit Molina, si Ate Kit Makayayong, ang ating guest counselor. Dinig na dinig ka sa ating mga kaagapay na all over the world. Tulad ng mga kasama natin na nasa Canada, ang mga Pagola family, Mabitakeños there. Kamusta kayo? At hello kay Caroline. Thank you very much sa inyo na nakikinig dyan sa Canada. Kamusta ka na? Kailan kayo kakasal, ha? Si Ate Caroline Lacoste na minsan nag-guest sa atin, okay? Jong Linglingan, Benji Baclagon, Neneng Baclagon, Ate Kuya Renan Castillo, Lori Balaoro, Kuya Reynaldo de la Mente, Joey Aguila, Kevin Sapungan, at Pastor Carlos Tabisteros ng Grace Bible Church. Thank you very much for being here. And ang mga kasama natin sa Tokyo Baptist Church, si Kuya Ferdy and Ate Ging Katabay, kasama ang kanilang mga anak na si Ian, tsaka si Nate. Ayan. Thank you very much for being right there. At sa mga DTI lovers natin, Dolly Jacob, Doris Caparos, Sally Clore, Ate Oli Villanueva, Gina Go, Wilma Makalalang, Ate Lilian Salonga, at saka si Derek Malu Mederan. Thank you very much. Derek Lilian Salonga. Hey, kamusta po kayo? Ayan. Nako, Ate Kit. Hi! Nako, ano nang mga questions natin na naririto? Nag-aantay na sila. Are you ready? Sige, go! Ito yung third question natin. Sabi niya, natural lang po ba na dumating sa buhay ng tao na parang nagsasawa ka na sa routinary way of life? Yung parang ayaw mo nang bumangon sa umaga at ayaw mo na maligo o kumain. Nakakaramdam po kasi ako ng matinding pagod. Puro frustration, kabiguan at para bang wala nang magandang nangyari sa aking buhay. Sobra po ako nadidepress at naiiyak. I'm no longer interested with my life. Nararamdaman ko kasi na maiksi na lang buhay ko at ayaw ko na maging pabigat sa ibang tao. Please, payuhan niyo po ako. Thank you very much. Ayan, ako. Baka nga nadidepress na siya. Yung hindi na Depressed na to. hindi na nalilito. Depressed na siya. Okay, yung boredom na sinasabi, no? A little boredom is a good thing. Kasi, yun ang nakakapag-trigger ng creativity eh. No? Yan, oo. Saka yung problem solving. So Yeah. parang yung brain din natin kasi pag na-bore yan, kailangan niya rin ng time to recharge. So kailangan yan. Pero yung nangyayari sa kanya, mukha yatang naglilinger na tong niya, yung kanyang lungkot. Oo, No? yung lungkot. Kasi ayaw niya ng halos, parang ayaw niya ng
kumain, Ayaw niya ayaw ng niya life. ng bumangon. Oo. Kasi parang nararamdaman matinding pagod. So talagang ito, ang kakailanganin yata nito. Ang prayer ko lang sana maagapan to kasi mahirap pag clinically depressed. Oo. Kailangan dadalhin yan sa psychiatrist to give Mm. her medication, no, para mabalance somewhere there. Pero kasi nga, puro daw, ayan, panay negativity to. Mga Mm. frustrations, no? Mga disappointments, para bang wala nang magandang nangyari sa aking buhay. She's really depressed, this person. Oo. And kung sino man yung kaibigan niya, kung makikinig kayo, yung mga kaibigan ng pamilya ng taong sumulat nito, ng kanyang nakitang mga hinaing niya, maaari po bang na lang po, pakidala na lang sa isang professional na lang po para matulungan siya Mm. kasi she's been crying. Ayan na. So, iniisip niya, maikli na lang daw ang buhay niya. Naku, kailangan talagang na, ayan, na feeling niya, pabigat na ako. Oo. No, parang more nasa pessimism na siya, panay nega-nega na ito Mm. pumupuno sa brain niya. Oo. Sus, Ay, payuhan niyo kailangan po na ako. talaga. Kailangan na talaga ng Oo. professional help po. At Yes, ito'y ma'am, mga, or ma'am. kung sakaling kayo, ganyan ang nararamdaman niyo rin, ganyan. Nako, patingin na po kayo at huwag kayong mag-alala dahil mas makakabuti po yon yung merong professional. Opo. O mabigat na kasi yung dinadaanan na niya eh. So, Oo. kailangan talaga ng tulong. Outside help na. Ayan. Mm-mm. Ito naman yung next listener natin. Ito tungkol sa shopping. Sabi niya, mali po bang self-destructive habits Maraming po ganyan. pag-shopping? Pagbili ng gusto ko, pagkain ng masasarap para lang po makaget over sa pain na nararamdaman ko. Nako. Mm. Nako, baka may Ito habit yung kayo, mga kaagapay, pagka masakit ang loob, gumagastos. Ay, nako. Mahirap na pala Oo. ito. Ang May gagawin. tinatawag kasi ang mga professional, although hindi to, this is not a mental health issue, yung compulsive shopping disorder. But it can be a mental health problem kung associated with an underlying illness, like kunwari, may mood disorder. Iba yon, no? Ito ay compulsive buying. Ito yung tinatawag na nakakaramdam ka na hindi mo mapigilan. Hello? Hi, Coach. Naku, wala. Hi, you're back. Okay. So yung kadalasang nararamdaman na hindi mapigilan, yung napakalakas na pagnanais na bumili ng mga bagay na kahit na alam nilang may negatibong epekto ito, no? So, ganito po ang i-share ko na lang sa inyo. Ano po ba yung sinatawag na katangian? Tingnan natin ha. Katangian ng mga taong disorder na compulsive. kinabibilangan. Hirap na pigilan. May buyer o shoppers. Una, hindi mapigilan ng pagbili ng mga bagay na hindi kailangan. Oy, check siya ron. Mga suliraning pinansyal dahil sa hindi makontrol ng pamimili. It affects actually, di ba? Yung spending mo. Wala Sa ka ng panahon pera. ngayon, Ate Kit, sa panahon ngayon, magaling ang mga marketing strategies, ano? Kahit anong bagay, pwede mong mangyari, maramdaman mo, kailangan mo. Ganun Ayun. marketing. Yun ang mga Oo, pero ibig sabihin, siguro, ito yung taong nawala o nasira yung kanyang pag-i-evaluate ng kung ano yung dapat. Essential. Yung essential tsaka non-essential. So, nawala evaluation ng of what is needed and what is not. Correct. Yung tinatawag na pagkabalisa or yung tinatawag natin sa English na preoccupation, ito ay sa mga bagay na hindi naman kailangan, yung binabanggit mo. And then also, may mga problema maaari sa trabaho, paaralan, o sa bahay. Kaya dahil sa hindi makontrol na pamimili, so parang mekanismo niya yon to cope with yung may problema pala, no? So yung mga tao na masama ang pakiramdam, may sama na loob, dinadaan sa pamimili dahil parang iba yung pakiramdam kapag nakabili ka ng gusto mo. Parang pakiramdam mo ang yaman niya. Pero yun nga, sabi mo nga, may drawback. Short time relief lang yon. Tapos pag masmasang ka na, makita mo ang dami palang ginastos sa credit card mo, di patay ka. Oo. Ang laki ng interest nun. Mabuti na lang, hindi ako gumagamit ng credit card. No. Hanggang debit card lang po ako. Ayan. Pero anyway, so ito yung mga maaari sigurong
dapat siguro may makausap ka rin, no? Oo. May makausap ka na, it's outside, no? Mga trusted friends mo. Or if you want, siguro talagang nababalisa ka na, then Oo. sa nag-aaway ng affected ang family, no? Nag-aaway na kayo, halimbawa may asawa ka. Teka muna, ano tong statement? Ito yung bank statement na sobra-sobra, nag-aaway na yan eh, mag-aaway. Eh, siyempre, kung may mga anak ka, uunahin mo Oo, ba yung tama mga naman. non-essential? So, Oo. may problema yan. So, kailangan din po ng tulong yan. Kailangan siguro Oo. may makausap kayo. Saan ang Mayroong gagaling yung hugot mo? yung Ano ba yung pay. hugot mo? Oo, bakit may ganito na lang ang galit na galit ka sa pera? Oo. Galit Well, na galit ka sa pera. siguro, i-take ko na yung opportunity para i-announce sa inyo ang binibigay ng Philippine Association for Christian Counselors. Ang Mhm. PCC ay mayroong libreng online po counseling. At ang online counseling nito, makukuha nyo sa pagbisita sa ating website sa Mhm. philac.org. That is philacc.org. philacc.org. Doon, meron pong appointment button. Pwede kayong mag-set ng appointment para sa counseling. At kapag kayo Mhm. ay sagutan niyo po yung survey, bibigyan po kayo ng appointment sa email. So, antayin niyo po yun. Ano? Ang rekomendasyon Mhm. namin, get one counselor lang and you have Mhm. 2 free counseling. Pagka lumipat kayo sa iba, Sessions. mawala yun. Mawala. At kapag kinansela Mhm. nyo, sayang. Sayang yung libre Mhm. session. So, bisitahin niyo po yun. Unless Mhm. Ate Kate, meron ka bang contacts or Ay, avenues kung may gustong kunwari may gustong magpa-counsel sa iyo, oo. baka They ho can, pwedeng mhm. ma-contact kayo. So, paano po paraan? Pwede sila mag-send ng direct message sa akin. So we can set an appointment. Sa Sa Facebook? messenger ko, sa Facebook, yan po ang kompleto kong pangalan. Actually, ang pangalan ko talaga doon sa Facebook is Maria Corazon M. Molina. And then in parenthesis, yung Kit Makayayong Molina. Ako lang po yung gano'n doon. Marami So, kasing Maria Corazon Molina. Baka ah, bigla na lang may magsalita sa inyo ng unpoko. Kuando. Marunong, hablo Espanyol, ako I can, but un poquito. So baka kala nila ako ayun. Hindi po, Pinay na Pinay po ako. Okay. so, kung Kit So, Makayayong muli na pwede. Pwede ka oo, ma-contact. lalabas din naman doon. Oo, lalabas din. Okay, Mag-send kayo ayun. na lang doon sa Messenger. Then we can talk. And then probably, kasi hindi ako yeah. Pati yung contact numbers, mag-usap na lang tayo doon. Okay. So, Usap sa na chat lang lang tayo doon. muna for appointment. Okay. Yes, Ayan. sir. Thank Oo. you. Well, here's Okay. our next question. Sabi niya, Mm-mm. nagsabi po ako sa parents ko na bubukod na ng house dahil victim Mhm. po ako ng emotional abuse. Eto uli, ng Mm-mm. sister. Dahil po feeling Oo. niya ako ay favorite ng parents ko. Kapag wala siya, mas at peace ako. Paano ko po ito i-deal? Ano ba yan? Away magkapatid Oo nga. yata ito Alam mo yung sibling ano na yan? Rivalry. May mga dynamics tayo sa family kasi depende kasi sa pagpapalaki yan no? Hindi Mm-mm. ko alam kung saan nanggagaling itong ano mo. It could be your perception. Saan nanggagaling ito at maaari din siguro rin kasi pinapakita naman kasi lantaran kung sino yung paborito sa pamilya. Hindi po nakakatulong yan. Kasi maglalagay po kayo ng galit dun sa puso ng iba ring Oo. mga anak nyo. Kasi sasabihin nila parang mas mahalaga si ate o si kuya kaysa Oh. sa Pero, akin. So kung may mm, pangangailangan pa, mahirap kasi yung ganun. Ngayon, yung tungkol dun sa emotionally abusive yung kapatid. Alam nyo, ayan yung mga toxicity lang sinasabi natin sa yes. family. I think if you feel na you have to distance yourself from your sister, then go ahead. Then go ahead. Kung pakinggan mo rin yung sa parents mo, kung kaya naman nila siguro na without you there. And hindi ko alam kung paano ang sharing niyo dyan ng responsibility sa bahay. Basta ang mahalaga, ikaw, your boundaries, your emotional health. So, tama lang naman na, you distance yourself from your Mm, emotionally abusive sister. mm, Ngayon, kumbaga, sa akin, itong pinasang feeling niya na favorite siya, oo. ganyan, ah, kailangan din siguro tukuyin niya, kailangan din may makausap ka kasi, I think, may mm, makausap ka kasi ito,
Hindi ko rin alam saan nanggagaling kasi. And how old are you? Or you are Oo, probably yan, yung edad. independent ka na? Ano ba Oo, nangyari how sa old kanila? are you? I think Oo, maganda to mm. magkaroon ng family Mm. counseling. Ano, what do you think, Ate Kit? Siguro unahin muna siya. Siya And muna, then, ayan. oo. And then kung ano, siyempre may concern. Ilang taon na siya? Yung pala. Kailangan mo nating malaman ilang taon ka na ba? Oo. Kaya mo palang bumukod eh. Siguro baka, she's Oo nga, actually no? not, 'di ba? Hindi na siya minor. Baka wala pa siya Hindi na trabaho, o baka minor pa siya, di siya bubukod. Ay, hindi niya kaya 'yon. Pero pag minor 'yan, mas maganda dahil you can bring the family to counseling, no? oo, yan. Oo, Tama. oo. Oo. Yun. So, kailangan talagang may makausap ka rin tungkol dito dahil, at yun din eh, kailangan din ng tulong yung kapatid mo, Yes. Oo, no? kasi Hindi hindi maganda pwede, yung no. perception na gano'n. Oo. Oo. Hindi pwedeng abusive ka dyan sa kapatid mo. Oo. Dapat, alam mo ngayon, peace and love tayo ngayon. Peace and love. Tama na yung Oo. away-away dyan. Basta mag-usap-usap ang family, pero kung hindi madadala, okay, go ahead and bukod. Mm, Para rin sa iyong mental health, no? mm. Emotional health. Okay. Okay. Ito ang ating next listener, sabi niya. Mm. I am 31 years old. 10 years na Mhm. po ako sa work ko and I tried na Mm. mag-apply abroad. Dream ko po talaga yon. Pero Mm. nag-fail for some reason. Hirap na hirap ako Mm. mag-move forward dahil ang dami-dami ko na pong effort and resources na nagamit siguro. Please help me po. Ayan. Oh, gusto niya Okay. mag-abroad. At marami na siyang Mm. nagawa in effort para makapag-abroad pero hindi nangyayari ang pag-abroad. Siguro dapat always try and try. May mga dapat open siya dun sa kuminsan yung GMA, may mga on-site ano sila yan, di ba? You can go there, may mga puntahan. Laging don't give up kasi maraming mga openings pa rin yan. Pero ganito rin, no? Pero, Ah, ano ba okay, ang motivation niya, what is your muna siguro? Ikaw ba ay gusto mo mag-work abroad, maaaring gusto niyang makatulong din. Economically, marami sa atin kasi, oo, no? oo, Tumutulong sa pamilya, kaya nag-work abroad, oo, no? So, yung iba naman, gusto lang doon dahil gusto nilang matutunan ng ibang mga culture, oo. matutunan nila yung paano yung mga iba-ibang customs traditions doon, ano ba mga Yes, oo. perspective nila, Mm. iba-ibang kaugalian, or opportunities for advancement. Di ba? Kailangan ng Oo, higher advancement. salaries. Oo. Kaya Oo. lang, kaya lang kasi, Mm-mm. tulad ngayon, katatapos ng Mm-mm. pandemic, maraming mga bansa ang nagsarado. Mm-mm. Dahil nga doon, ngayon, kahit unti-unti silang nagbubukas, limitado pa rin Mm-mm. at mayroon pang mga restrictions. Ngayon, world Mm-mm. politics, maraming mga politika na nagaganap na nagre-restrict ng mga tawag dito, immigrants sa ibang lugar, sa ibang bansa. Yeah. Oo. Ang naging istrikto ang immigration. Nabalitaan ko nga, iba-ibang bansa ang nagiging istrikto ngayon sa pag-immigrate ng mga tao. Ayan, Mm-hmm. talagang nasa panahon tayo ng pahirapan talaga mag-abroad. At So, yung ang mm. kaibigan ko, tourist lang eh. Magtutourist lang eh, hindi makapunta, hindi makapasok dahil ang dami-dami mga requirements. At palagay ko, Ngayon na, mula mahigpit nung na. maraming naganap, madami na naging requirements para dun sa pagpasok. Talagang baka na-tsempo lang siya sa ganun. What do you think, Ate Kit? Mahirap talaga ngayon, panahon na ito. Totoo yan. May mga countries talaga, like even in Europe, like Switzerland, they're very particular with, they do not accept mga foreign, mga immigrants, Oo. unless talagang yung mga high profile na mga pero ayaw nila yon. Mm. Ayaw nila. They want their own. So yun ganyan. Ngayon naman, marami pa rin, 'di ba, sa Saudi, marami pa rin nakipagsapalaran ng mga Oo. overseas rin na para lang makatulong sa pamilya. Ngayon kasi rin, maaari din marami tayong, ano ba yung motivation mo to go abroad? Okay, one is yun nga. Pangalawa, it could also be personal family reason. Oo. No? Meron din sigurong, kung may tinatakasan siya, siguro, she's Mm. fed up, ganyan. Or meron din sigurong rin, may Pero mga kapatid siguro sila abroad. May mga sila, gusto mm. nila doon to Pero stay with them, kaya. pero with all these reasons, siguro Mm-mm. magandang sagutin na tanong paano Mm-mm. kung hindi posible 'yan? Ano ang dapat maging Mm. attitude natin sa mga Correct. closed doors? How should we Correct. deal with closed doors? Oo. So, alam mo maganda yan, yung parang for me, pag may mga ganyan, hindi naman siya career but meron akong sheet
na ano, pag may mga ganyan, sige, tingnan natin ano ba tong mga potentials mo, Oo. no? Ano dito yung mga strength mo? Ano dito yung gustong-gusto mong gawin? Kasi dapat, nandun yung passion. Kasi Mm. even if you go and you go abroad and you work there, pero your heart is not in it, eh di mabubore ka agad doon. Nakikita Oo. rin yan sa performance mo, ano sasabihin Yeah. ng employer mo. At Oo. makapabalikin ka ng madalian yan. So Mm. ito yun, yung put your heart in it. Parang sabi nga ni ano sabi ni Steve Jacobs, you continue to look for your niche. Mm. Sige lang, hanapin mo kung saan talaga. Ganun kasi si Steve Jacobs you continue until you find your ano. Ito yung, Kaya basta lang, yung gustong-gusto mong gawin. Ngayon, ito naman siguro, again, kung ang motivation ng ano niya, reason niya is because economics, no? Pero tingnan natin, but closed doors Wala, oo. several attempts, wala talaga So now, you focus here, in the here and now. Focus here. Ano yung, okay, ang sa akin pag mananampalataya, okay, what is it in your hands that God has given you? Ano yung mga talents mo, Yan. yung mga abilities mo na pwede mong i-develop? So yun, Oo. siguro you have to seek someone na rin na parang So, career, ano kailangan ba ng yun? maging flexible. Oo, Kasi hindi flexible. Ano naman, yan? hindi lahat ng kagustuhan mo Mm-mm. mangyayari. Kapag natigil na, ano ka na, nganga ka na lang, kawawa ka naman. Oo. Kung halimbawa, mahilig kang magluto, alam mo, ang dami ko napapanood sa TV, ang kagaling. Ano lang, maliliit lang yung pagluto-luto nila, and then boom! Ano ba yun? Kung mahilig ka, then you start with that. With the Oo, small, magluto-luto. Di yung, ba? Or yung kaya, may kapitbahay mga, ko, nagluluto lang ng barbecue. ang laki na Dumadami na ang nakita. customer niya ngayon. Grabe. Or you know what, ang magandang sa naalala ko nung na kami sa Pagsanhan. Ang lakas ng namin, pero hindi, sandali lang yon. Kasi ang my husband, I love pa, honey, gawan mo ko ng lugaw. I love the arroz caldo that he makes, yung Oo. chick. Alam nyo ba ang may pera sa lugaw? O you can start with that. Yung lugaw, malakas yan. And then you're earning. Ang Oo. return sa investment niya mas malaki. Ang liit lang ng inyong investment sa lugaw. Ganyan lang, di ba? Ganyan lang, marami na yan So lalaki yan, mag-expand. Now Oo. you can try. So Yun. yung try nyo po, wala hong ito lang one thing. Kung tayo'y mananampalataya, we can afford to be optimistic. We can Mm-mm. afford to look at the bright side of life. Huwag ho tayong matakot kung palagi nating hinihintay. Gusto ko kasi mag-abroad. Kaya yung iba dyan, kung babae ka, yung iba, ito lang ang natutukso tuloy mag-dating online. Oo. Maghahanap ng foreigner, parang yun, akala nila, yun ang sagot para sila ay Oo. makapag-abroad. Ang nakakatakot niyan, you don't know yung background kasi maraming nagpapanggap sa dating online na Exactly. okay, Oo. pero pagdating sa ibang bansa, di yung isa talagang halos masira siya dahil battered Oo. battered wife Ako, So ang daming ganon. iwasan yan. Kaya yun po, Actually, mag-iingat maganda yung tayo. perspective na yun, ano? Meron kang Mm-mm. mga bagay na gusto, meron kang mga bagay Mm-mm. na talagang nanggigigil ka na makamit, gusto mo makamit talaga. Pero talagang Mm-mm. merong positive and negative yun. Hindi Yes. pwedeng sunggaban na parang walang problema lahat. Hindi Oo. Kaya maging Oo. flexible tayo dapat dahil Oo. kahit Oo. anong meron ka, tama yung sabi mo, whatever God has given you, whatever is in your hands, Mm. God can utilize that for the blessing of your Oo. life. Remember Moses? Dami niyang di ba? Excuse. Sabi niya, what is that in your hands? Yung staff. Remember? So yung Ah, sa atin, parang symbolic of tayo representative of ano ba yung mga potentials ko? Ito yung mga talents ko. Kung oo. mahilig ka halimbawa, meron mga iba mag-crochet o yung mga crafts. Pero Mm, usually malakas ngayon is pagkain. Sinasabi ko sa kain. inyo. Oh yeah. Sinabi mo nga yung Actually, kapitbahay mo. oo, maraming mga tao nag-i-endeavor sa ganyang pagkain. True, Lumalakas true. talaga. Nako, Natutuwa ko yung iba. Okay. ang ganda na ito. Well, eto isang next question natin, Oh! sabi niya. Ito, maganda to. Oo, Oh sabi my niya, eto. goodness. Few years ago, nagkaroon po ng mistress si Papa. Humingi siya ng tawad sa amin at nag-resign sa trabaho dahil workmate niya yung babae. Lumipat din po Mm. kami ng bahay. Ngayon, nahuli ko na nagme-message yung babae kay Papa. Hindi naman po Mhm. ni-replyan ni Papa. Kailangan pa po ba Mm. itong malaman ni Mama? Ano pa ang dapat kong gawin dahil baka maulit na naman yung nangyari dati? Oh, Ako, for me, I would suggest na you be straightforward about what you know. You talk to your father muna.
Oh. Huwag ka munang, baka kasi maging OA, mag-exage yung mga emotions. So dapat kausapin muna si ama at siguro ganito ang pwede mong sabihin na hindi naman na parang, kasi ganito yan eh, even our phones, sa husband ko, bubuksan ko lang yun kapag wala siya, yung ring ng ring, sasagutin ko lang yun kapag wala siya. Ang tagal na, Oo. hello? Yun. Pero for me to be prying on his kasi privacy nila, privado nila yan eh. Oo. Okay? Huwag Yeah, kayo, ang tanong ko lang paano eh, ba niya paano niya nabasa yun? nalaman? Hindi, paano niya nalaman yung Paano nga eh? Paano niya mensahe? nalaman? Siguro Di inusisa ba? niya yung phone. O yun ang dito tayo mag-iingat. Huwag tayong maghahalongkat ng mga ng mga, para lang maghanap ng pruweba, ng ganyan. Siguro ang maganda niyan ay yung kausapin mo na habang halimbawa, I was trying to fix your, Mabibis, o kaya, mabibisto siya na oo nga, ini-investigate siya yung phone. oh, siguro maganda halimbawa, you can be straightforward about what you know. Kunwari, wag kang mag-exage, no? Masyadong charged sa emotionally pag kinausap niya about the story. Mag-focus kayo muna sa facts, no? And then you have to control your feelings. Kasi ganito ang gawin mo. Huwag ka bigay agad ng opinion. Ay, tay, kasi po, I was trying to fix your phone or naglilinis ako. Nakita ko po, biglang someone, ting! Di ba? May lumalabas naman yun. And then, meron pong Teka, ayaw yung naman po na natin siya naman, magsinungaling. Baka naman hindi ganun naman nangyari. Basta ayan, nalaman hindi ko niya, alam. nabasa niya. Kasi hindi ko Kasi, alam kung anong ginawa mo. oo nga eh, kasi Maganda. panigurado tatanungin siya, bakit nalaman mo yon? Nakikialam ka ng phone ko, Mm-mm. hindi mo naman phone niya. Ayun. Ayun. At sinabi niya, paano niya nalaman? Yung pa, Ayun. na hindi nag-reply. Oo. Halatang halata kasing baka binuksan niya yun eh. Siyempre, titignan niya. Mag-iingat din po tayo doon, oo. Pero Kasi, maganda rin kausapin, maging honest na lang siya siguro to talk to tatay. Tay, alam niyo po naman kasi na maganda kasi yung yung civil ang pag-uusap. Hindi oo. yung ay ano naman kayo pag may Actually, galit. Hindi. Mhm. ito yung ilan sa mga threat dyan. Kapag kunwari, Mm. kinausap niya yung tatay niya. Una, baka offend Mm. yung tatay dahil Yun pinakikita pa. yung hindi dapat. Yes, oo. Dalawa, baka magkasagutan din sila dahil kasi parang kawalan ng tiwala dun sa tatay. Hindi naman pala sumagot yung tatay. Siguro, Mm. ang magandang dito, ang magandang i-emphasize is yung pagtitiwala sa tatay. Dahil Oh, yes. isa sa mga simptomas na pwede namang may potential na pagkatiwalaan yung tatay dahil hindi naman na niya sinagot. Ibig sabihin, good news yun, good news. Oo nga. Sana ma-emphasize yung good news na yon na kapag Na nag-usap hindi sila, hindi pa ako kundi Mm. pa-approve, Daddy, thank you, hindi kayo nag-respond sa kanya. Oo. Pasensya na ho, inusisa ko yung phone niya, pasensya na. Pero Oo. natutuwa ako na hindi kayo nag-respond sa kanya. That encourages trust. That Yes. encourages Oo. a confidence. Hindi yung Oo. alam nyo ba? Ganyan. Alam nyo ba sa ginagawa nyong yan? Ayan na, pagsisisi, no? Ay, naku, Pagka oo. blame na wala akong Na mangyayari nag-aakusa niyan. na. Oo. Ay. Pero iba yung outright na, again, pag bumabalik na naman siya ganun, I think pag nahihirapan siyang I talk with a close friend ng tatay, o sino yung close na tita mo, to talk with the father. Halimbawa lang, no? That is a serious again. Pero the fact na lumayo na, mingi ng kapatawaran, ang gusto talaga ng ama naman ay binibigyan niya ng prioridad ang relationship niya with the mother at saka yung family. Tama. Ngayon ito, siguro kahit ako, no, kung ako anak, syempre, no, sino tong na to? Alam mo, diba? Yun Sino yung to? kontrolin mo. Bakit nakagano ka kagad? Malay mo, Correct. gumagawa naman ng paraan yung tatay para, dahil ini-struggle niya rin yun, ginagawa niya nga. Buti Oo. nagtatagumpay na siya. Oo. Ganon. Kasi alam mo, Dami-dami one ba thing naman lang, na nangyari? Lumipat na, nag-resign na. oo, Wala na namang oo. halaga yun. Sobra naman yun. Pero may alam ako kasi, ganun na nangyari, humiwalay na. Yung pala, clandestinely. So, underground, meron pa ring connection. And that is actually a double betrayal na yun. Sa akin, ha? Yeah. Ma-erode. Ang mahirap dyan, it will be hard to build up the trust. Pag na-erode ang trust. So, Oo. kailangan talaga ng tulong mo talaga yan kasi hindi madali din sa bata o sa Siguro, anak. Kasi, it's like trust and trustworthiness. yes. Pagtitiwala,
Yun yung trust. Trustworthiness, bigyan mo ng kakayahan yung tao na maging katiwa-tiwala. At hinihiling natin yun sa bawat isa na maging katiwa-tiwala sila. Pero yung mga gagawin natin, kung madudulot nun paglala ng duda, paano na yung pagtitiwala? We have to take Wow. actions that lead to trustworthiness and also to trust. Mm-mm. Kung ganun naman kasi, alam mo yon kapag ang pinapital mo ay yung pagtitiwala at pagdududa, tapos tayo. Diyan yan eh. Tapos Correct, correct. Yun, totoo yan. Pag nawala na yung trust, and then not only that, pag nawala na yung respect's been broken, that's it. It's hard na. Yeah. Mahirap na pong ibalik yun. Mahirap ibalik. Oo. At sa mga anak naman, huwag niyo pong isipin na kailangan madamay kayo dun sa relasyon ng yung magulo ng relasyon ng yung mga magulang. Oo. Pero hindi ibig sabihin kailangan mong pasanin yung kanilang mga frustration, pumili ka ng papanig, o yung kung sino yung dapat maging tagapamagitan ka. Kung may ginagawa ang magulang na nakakasakit sa iyong emosyon, again, ito yung isa-set ka ng boundaries, no, for your emotional health. You have to set hangganan, or ito yung boundary sa kanila na malinaw pagsabi mo na hindi po ito katanggap-tanggap, tatay. No? Kasi sabihin, tatay nag-ano. May babae rin naman nagkakamali. So, palakasin mo yung iyong boundaries. So, you have to talk to them. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Halimbawa, pabalik-balik na lang yon. Kawawa din affected yung mga anak. Kawawa sila, yung betrayal issue na yan. And you can just, alam mo yung pain din ng anak, pag nakikita nila yung nanay nila is in pain, suffering to emotionally. Yeah. Kahit na sabihin mong nagpapakalakas si nanay for the sake of the children, they can sense that. Kawawa din kawawa, affected sila. Eh maraming sakit nangyayari sa nanay eh. Yung stressor na yon, yan totoo yan. Maraming sakit tuloy dinadala-dala ang nanay. Nakakaawa. Kaya din siguro yung mga bata, kakampihan talaga nila yun pag ganyan. Ay paulit-ulit na lang na ganon. For a kind of father like that, that's emotional abuse. You cannot do that. Oo. Pero kailangan mabigyan ng pagkakataon yung kabutihan. Yung Tama. mabuting maging resulta. Laging ganun. Kailangan nating gumawa at kumilos. Ang iniisip ay yung kung ano yung makakabuti. Hindi yung ano yung magpapalala o makakasama. Kung ano yung makakapagpatigil. Sana yung pagpapatuloy yung lagi na. Yung father naman, pag halimbawa, di ba? Kasi makakaduda, dapat open siya. Kunwari, he's using his phone, may kausap. Kasi kung magdududa ka naman kung lagi lumalabas siya, private, may kausap. Di ba? Makakaduda yun. So for you to be able to, you have to win them back eh. You have to win back yung trust nila eh. Ito, sabihin mo sa kanila, I'm clear about my objective now. Ito ang gagawin ko. My priority is my family. Then ipakita mo, hindi yung nagtatago ka. Yun. Mahalaga po yun, no? Pero, ito rin na sa anak, wag na naman i-check yung kanyang private. Baka naman, wag nyo naman gawin yung sa papa. Tignan nyo lahat yung messages. Pangit naman yata yun. I do believe na mayroong kapangyarihan ng pag-ibig na ma-overcome yung mga problema ng ganyan. Especially, kung yung asawa mo o yung taong mahal mo sa buhay ay gumagawa ng mali, hindi mo ma-recover yan sa pamamagitan ng sama ng loob o kaya ng pagiging judgmental at galit. Pero ma-recover mo sila sa pamamagitan ng pagpapapabuti ng inyong relasyon ng pareho kayo. Kasi talaga, totoo yung kasabihan na gawin mong mahirap sa kanya umalis at madali sa iyong lumapit. Pahirapan mong lumayo, padaliin mong lumapit. Ayan. Pero alam mo, effort talaga yun eh. Part of the guy. Kailangan po kasi hindi biro kasi nangyari. Ang malungkot nito, if there was a physical intimacy involved. That's yung betrayal sa asawa. Dinesecrate mo yung marriage nila, the marital bed. Nakakaano yun daw. Hindi ganun kadali. Kaya maging patient din siya. If he wants to, win back their trust. He has to prove himself. Yun eh. He has to prove himself and maging patient siya to win back yung trust. Oo, totoo yun. Love will prevail pa rin. Kailangan makabawi. Paano kung hindi mo papabayaan? Kung papabayaan mo yung tao tapos hindi na siya makakabawi, paano na? Ano yun? Pababay na yung direksyon na yun sa direksyon ng pagkawala.
Pero kailangan Oo. bigyan mo pagkakataon yung tao na makabawi. Kailangan makita Correct. ng tao na may pagbawi na siya. At mukha naman dito sa Mm-mm. sitwasyon na ito, sa ating listener, gumawa nga na ng paraan para Mm. makabawi. Pero kung titignan mo siya na parang wala pa siyang bawing nagagawa, ay naku, Iba na yun. Iba yun. naman. Ang Hindi dami nang pwede. nangyari Oo para naman. ma-improve tapos ganito pa. Wala. Pero andun na rin Oo yung nga. pakiramdam. Siyempre, andun yung threat dahil kasi nagte-text pa yung babae. Hindi naman niya sinagot, which is good Mm. news. Ayan, good news. Pero to strengthen the good terms, the good trust, dapat may gawin para makabalik yung pagtitiwala na siyang makakatulong Mm. talaga. Mm. Totoo yun. Effort talaga yun. Wala kang magagawa dahil there was wrong done. And Mm-mm. kailangan, you have to prove yourself na you're worth trusting again. Ayan. Okay. Mm. Well, pag-pray Okay. natin itong ating mga kaagapay dahil kailangan nila Mm. itong Go ahead, Ate Kit. Mm. I'll invite you to please pray for them. Just a short prayer Mm. and go ahead. Okay. Panginoon, maraming salamat muli sa pribilehiyong ito na makapakinig sa mga saloobin ng mga makikinig ng kanilang mga problema at Yes. yung mga kaunting kaalaman namin na inaibahagi namin na po yung nakatulong ito sa kanila. At tunay na ang napaka-complex po ng relationship. Uh-huh. Ito ang relationship between, couples, yung parents, yung relationship ng parents sa anak. No? Panginoon, hindi ganun kadali, pero maganda rin na harapin ito, mapag-usapan, at kung mahihirapan silang pag-usapan ito, hindi po tayo hindi sila ng outside help. So, hindi po ang ibig sabihin kapag humingi kami ng tulong sa isang professional, hindi po ibig sabihin nito ay parang may problema na sa pag-iisip or mental, hindi po. Sa halip ay ito ay makakatulong sa mga damdamin nyo na tinatago po ninyo dito sa loob. The more na we keep that inside, alam niyo po, ang nakakalungkot nito, talaga pong lalabas din po ito sa ating katawan, no? Kaya marami rin pong mga senyales ang ating katawan kapag may mga tinatago tayong mga problema because we try to deny that. But even if we try to deny that, tandaan po natin ang ating isipan, katawan, spirit, they're all connected. So if the mind will forget, try to deny that, naaalala po ng katawan natin. Kaya naman po may mga sakit, na iba-ibang uri ng sakit lumalabas dahil may mga unsettled issues. So kinakailangan pong matukoy ito. Kung mahirapan kayong mag-usap-usap among yourselves, then humingi po tayo ng tulong dito po sa Philippine Association of Counselors or Coach Pilo, or you can send me a direct message po sa messenger ko. Muli, this is a very good venue na alam kong marami pong natutulungan na ating pong mga taga-pakinig. Salamat sa Heartline, salamat kay Coach Pilo at sa mga nangunguna nitong programang ito. Salamat sa FEPC, sa privilege na ito. Tunay na Panginoon na isa lamang po, ilan-ilan lang po itong mga suliranin na to, pero kung tutuusin po, marami po ito. At nakikita po natin yan kung nanonood tayo ng mga balita. Nalulungkot ako, ito yung mga magulang na halos pinapainan nila kanilang mga anak. Ito yung mga cyber sex crime. So mas palimuot, Panginoon. Pero ito yung mga kabataan ngayon na we want to protect them, Lord. And also, I pray for the parents. Sa kakalimutan kasi natin, lalo na kung mapang-abuso yung isang sposo, gawin po natin ay tulungan din po yung taong yun. So, kailangan din po maging firm ang mga authorities, whether it's church or na hindi lang, sasabihin na maaaresto siya or there's a formal complaint na, bigyan din po sila ng therapy itong mga abusive partners na ito. Nang sa ganun ay ma-restore din sila. Ngayon, ito naman yung victim, ang prayer ko sa kanya is that
Lalo ako, if I deal with victims of mga abuse, I point them to the cross, although it's a process. Kasi i-deal pa yung kung ano-ano yung mga emotions, the injustices made, done on her, the guilt, the blame, yung anger. Sige lang, dadaan sa ganun. Pero eventually, I have to point them to I will have to bring that person to the cross. At para rin malaman niya na si Kristo ang magbibigay sa kanya ng kahalagahan. Mm-hmm. She is God's beloved. Mm-hmm. Siya ay mahalaga sa kanya at wala nang iba pang makakapagbigayan sa kanya. Mm-hmm. Ang Panginoong Hesukristo ay ang kanyang kabuuan. Mm-hmm. So hinihiling ko, Panginoon, na bigyan niyo po siya ng strength. I pray that you'll grant her grace to be able to pull her through. I ask God, tulungan niyo po siya lahat, mentally, emotionally, physically, na mag-heal in the right time. Yes. And by your grace. In Jesus' name, I ask all these things. Amen. 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 Thank you very much, Ate Kit. Thank you sa lahat ng inyong pagbibigay na prayer na ito. It's a very inspiring prayer. Thank you very much. Mm-hmm. Ate Kit, one last time. Paano kayo i-contact kung halimbawa may gustong magpa-counseling? Okay, so sasabihin ko na lang. Sige, shall I utter it? Okay. They can contact me sa Globe 0927 910 5687 at sa aking Smart. Wait lang po Smart di ko sa ulo So Smart 0999 351 5514. Okay. So that's 0927-910-5687. Tsaka 0999-351-5514. Ayan. Kung gusto niyo pong kailangan niyo ng counseling services kay Ate Kit Molina doon sa numbers na yun. Nagko-conduct kayong face-to-face, Ate Kit? Or actually, online pa din. Kasi pag face-to-face, ang layo. Okay. Pupunta pa ako Makati to rent my room. Yun na lang pasahe, patay na ako. Okay, yeah. Well, anyway, salamat sa iyo, Ate Kit, and thank you very much for gracing us with your availability. Thank you sa inyong pagpapala sa amin, and God bless po sa inyong ministry. And we praise God for your availability right now. Likewise, pagpapala kayo. Salamat. Salamat sa paglilingkod niyo sa ating mga tao. Salamat. Welcome. Amen. Okay. Well, mga kapatid, salamat po. At kasama natin si Ate Kit Macayayong Molina. Thank you very much, Ate Kit, for being a very inspiring counselor for us and also for the prayer. At tayo ay patuloy pa na nakikinig dito sa 702 DCAS. At tayo ay nagiging maging magandang komunidad na parte ng mga nagtutulungan para maging mas matiwasay ang ating pakikitungo sa bawat isa. Isang bagay na mapapansin nyo sa ating programa ngayon ay yung patuloy na may kinalaman ng ating komunidad sa pagpapalago ng ating spiritual na pamumuhay at pati ng ating pakikitungo sa ating kapwa. So, importante yung pagkokonekta natin sa bawat isa. Importante na mayroon tayong mga adhikain patungo sa pagkakaroon ng kapwa sa bawat tao. Kagaya ng ating mga listeners ngayon na nagsibigay ng kanilang mga questions, we thank you very much. Because this is an opportunity for all of us to really change our lives. So we're calling on all churches na sana ang mga churches natin ay maging yung komunidad na nagpapahalaga at nagiging bantayog yung pinaka tagapangalaga ng ating mga values, ng moral values natin and ang ating social concerns for each one. Also, our spiritual values that have to be understood and very well appreciated by the community. At ito nga ang siyang nagpe-preserba sa atin. Itong nagbibigay sa atin ng kakayahan na maging patuloy na magkaroon ng katiwasayan sa ating buhay. Well, salamat din sa mga lahat na nakikinig sa atin ngayon. Na-appreciate ko rin yung mga kasama natin, sila Kuya Eric Bolivar, hello.
Magandang gabi sa iyo. Si Carlene and Freddy Katabay, kasama si Malen and Karen Damian dyan sa Tokyo Baptist Church. Kuya Monde and Janine, kasama si Isabel Bernal sa New York. And sila Grace Bible Church people, mga taga Caloocan Bible Church, si Brother Roman, Kuya Ephraim. Yes, thank you very much. Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong, Resane and Rejoice, hello! Magandang gabi sa inyo. Greetings to all of you. And to all of you who are listening right now, thank you very much for keeping your support dito sa Heartline. By the way, I'd like to thank the people din na kasama sa ating mga kaagapay sa broadcast dun sa Bukawi Transmitter site. Thank you sa inyo kay Pradtech Nat Peralta. Thank you kay Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benji Morano, Engineer on Duty Chris Molina, at si JB Tabwa. Salamat din sa iyo, Ate Kyla Escalante, being our PA. We appreciate all your help. And pati rin kay CEO, kay Ate Jo Cabrera Alabastro. Okay. Ito po si Kuya Pilo Laharca, Coach Pilo, at kung sakaling kayo ay naghahanap ng counseling na face-to-face, ang amin pong clinic ay naririyan sa Back to the Bible sa West Avenue, 135 West Avenue, Quezon City. At doon ay matatagpuan niyo ako sa second floor. If you want to have an appointment, you can make an appointment via text or call 0915-333-3299 or 0999-579-0049 upang magkaroon ng scheduling. Thank you very much to all of you who are continually supporting this program, and may God bless you all. Happy weekend. Take care. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.